Hello guys! Magandang hapon po sa inyo lahat and welcome back to my channel. So sa video na to, gusto ko lang po i-address yung pagkakakuha ko dito sa bago nating property. Bakit? Kasi maraming nagme-message po or may ilan na nagme-message or nagtatanong, nag-i-inquire kung paano ba makakuha ng property dito sa Japan. Madali po ba? Ano ba kailangan gawin? Saan ba dapat pumunta? So, again, sa video na to, i-explain ko kung paano yan, kung paano ko nakuha to, at paano din kayo makakakuha ng sarili nyong property dito sa Japan. Samahan niyo ko. So, tulad na nasabi ko, yung sa property na to kasi, nakuha namin to, actually, hindi pa to legally or technically mine. So, ang bumili po kasi nito yung kaibigan kong Hapon. So, if ever na nakita yung dati kong post, yung sa may isang bahay na pinuntahan namin, yung 2,000 square meters na property, yung kasama ko doon, siya po yung bumili nito. So, ang usapan po doon, babayaran niya, then later on, huhulugan ko sa kanya yung kung magkano man yung nagastos niya, then ililipat sa pangalan ko. Again, technically, ito po lupa na to ay sa kanya pa po. So, huhulugan ko to monthly. Kung magkano yon, ang ihuhulog ko, nasa amin na po yung pag-uusap. So with that out of the way, balik tayo doon sa isa pang sinasabi ko kung paano makakahanap ng mga property dito sa Japan. So first thing na pwede nyo gawin is meron kasing tinatawag na City Hall or yung shakusho dito sa Japan. So pwede kayong pumunta doon at magtanong kung meron mga available properties. It's either brand new, saglit pa lang tinitiran or abandonado. So, marami kayong makikita doon. So, bukod doon, meron pa isang lugar na pwede kayong puntahan. Nakalimutan ko lang kung ano yung tawag sakto doon sa lugar na yun, pero sila po yung mga may record ng lupa, kung kanino nakapangalan yung lupa, pati yung address ng lupa kung nasaan. So, if ever man halimbawa, meron nagmamayari ng isang property, tapos sinawing palad ay nag-pass away po yon. So, automatically lilipat yun sa nearest na relative. So, kung kanino man yung mapalipat, meron po silang record noon. Pwede po kayo magtanong doon if ever na interested kayo sa isang property. Pero, halimbawa, sa property na to, abandonado, gusto nyo malaman kung binibenta o hindi, pero wala kayong mapagtanungan. Halimbawa, walang kapitbahay o may kapitbahay man, hindi niya alam kung sino nagmamayari. Pwede kayo magpunta doon sa lugar na yun para magtanong po. Then sasabihin nila yung pangalan ng nagmamayari and contact info. Pero actually hindi bigla-bigla nilang gagawin yun. Magtatanong muna sila doon sa may-ari ng property kung pwede nilang ibigay yung contact info nila. Kasi bawal po yun actually dito sa Japan. So again, yun na po yung dalawang ways na pwede kayong makahanap ng property dito sa Japan. So, isa pa, yung tulad ng ginagawa ko, nag-iikot-ikot po ako dito sa Japan pag Sabado, Linggo. Then, habang nag-iikot ako, tinitingnan ko yung mga abandonado na property. Tinitingnan ko kung matagal na bang wala nakatira or napapabayaan. Then, tinatanong ko yung kapitbahay. Again, kung hindi alam ng kapitbahay, sa Google Map, isa-search ko yun, ipipin ko yung saktong address ng property na nakita ko. Then pupunta ako doon sa isang place na yun, itatanong ko kung sino nagmamayari. Then ibibigay nila sa akin yung name and contact info ng nagmamayari ng property na yun, then mag-uusap kami. So ganun po yung ginagawa namin. And gusto ko lang din linawin na dito sa Japan, iba po yung process ng pagbili ng property. Ganito tulad sa may bahay or residential at sa ganito na farm. So, ano po yung pagkakaiba? Yung sa residential property po, ora mismo, pwede na pong ilipat yung sa name nyo. Kapag na kita nyo na available, then nakausap nyo yung nagmamayari, nagkasundo kayo, nagbayaran kayo, automatic pwede na agad i-transfer yung title sa pangalan nyo. Pero pagdating po sa agricultural property o ganitong taniman, magkaiba po ang process. Paano yung magkaiba? Ganito po yon. So,
Dito po kasi sa Japan, hindi katulad sa atin na pag bumili ka ng lupa, mapa residential siya or agricultural, automatic ililipat agad sa pangalan mo. Hindi po dito sa Japan. Dito po sa Japan, not unless na farmer ka or nogyo ka or meron kang papel ng nogyo, means farming, hindi ka pwedeng bumili ng farmland or agricultural land. Makakabili ka man, hindi pwedeng ilipat sa pangalan mo. So, ang ginawa namin dito, dahil first of all, hindi ako nogyo or wala akong license ng nogyo or farming dito sa Japan, pati yung kaibigan ko. So, ang nangyari dito, for the meanwhile, itong agricultural part ng property, naandun pa rin sa pangalan ng pinagbilihan namin. So, kaya ito, ang gagawin namin now is for 1 year, kailangan namin buhayin yung record ng lote na to ng agricultural part ng property. Kasi wala na pong record siya. Ang nakarecord po to ay abandonado, hindi na po ginagamit. So, now, magpapasa po kami ng permit or request na bubuhayin ulit namin yung part na taniman dito. Then, magtatanim kami ng mga gulay o kung ano-ano man. So, within a year, kailangan namin gawin yon. So, after 1 year, magkakaroon na po siya ng record sa City Hall. And afterwards, pwede na po kami kumuha ng permit ng nogyo or yung license sa pagpa-farming dito. Then, once na magkaroon na kami ng permit para mag-farming, doon pa lang kami makakakuha ng permit to apply para sa license ng nogyo or farming. So, medyo matagal na proseso yung gagawin namin dito. Siguro mga 2 to 3 years bago mailipat totally yung name sa amin or doon sa kaibigan ko hapon. Then, if ever na kahit kasi hindi pa sa akin nakalipat yung name, again, pag nabuhay namin yung record dito, for the meanwhile, ang lalabas kasi na gumagamit ng lupa is yung bumili, yung kaibigan ko hapon. So, yung permit under his name. So again, medyo mahaba kasi ang proseso sa pag-aayos ng agricultural property dito sa Japan. So, tulad ng sabi ko, kailangan muna namin buhayin ng record nito for at least a year. Then mag-a-apply kami ng permit para sa farming. Then after nun, pag nabigyan kami ng permit, then kukuha kami ng license bilang farmer. So again, from 2 to 3 years siguro yung proseso. So for the meanwhile, ang gagawin muna namin, doon muna sa pangalan ng kaibigan kong hapon. Dahil first of all, sa kanya pa nakalagay yung pangalan dahil siya ang bumili. Then afterwards, habang inaayos ko to, ako mag-apply na rin ng record for farmer dito sa Japan kasi nga hindi naman papalabasin kasi ako naman actually ang magpa-farm dito or ang gagamit ng lupa. So, pati ako maglalabas na rin ng permit or magre-request ng permit kasi ang sasabihin namin, for the meanwhile, nire-rentahan ko yung lupa. So ako, magkakaroon na rin ako ng record sa City Hall na ako yung gumagamit ng lupa dito sa property na to. Then, as it goes, yung, again, tulad ng sinabi ko, iba yung permit sa pag-apply for agriculture. Then, iba rin yung permit sa pagkuha ng license for farming. So, tulad ng sinabi ko, 1 year, bubunuin namin para lang magka-record tong property na ito sa taniman na magkaroon lang siya ng record. So, after lumabas yung record na yun, hindi automatic pwede na kami magpasa ng permit to be a farmer dito sa Japan. Kasi meron ding rule kasi na dito sa Japan para makapag-apply ka to be a farmer, kailangan may certain na sukat yung lupa na tinataniman mo. So, ang sabi nila sa akin, o yung pinaliwanag sa akin ng kaibigan ko hapon, at least gotang. Ibig sabihin, parang 5 pilapel or 5 property. So, dito kasi, itong property na to, santang ang tawag. Ibig sabihin, 3 property. Tig 300
bawat property, kaya 900 square meters. Again, yung sa bundok, free na lang yung 250 something, ganun. Malabo na kasi yung kung ano talaga ang sukat niya, kasi ang pagkakalam ko 300, kaya nga lang, again, nawala na po yung dati nagmamayari, so yung mga anak nila, hindi na rin po alam kung ano talaga ang sukat doon, so wala rin silang pinanghawakan ng papel. Yung mga may hawak doon ng papel dati, nawala na po, and wala na rin po yung papel. So medyo magulo yung doon sa process doon sa may bundok, pero malinaw na usapan pa rin, kasama pa rin dito yun sa property. So again, balik tayo sa topic na Gotang. So ibig sabihin 5 properties na tig 300 per property. So dito isang residential, tapos 2 parts ng agricultural. So meron na tayong 2. So ang habol namin, habang inaayos namin tong dinidevelop namin tong property na to, tong dalawang property na 600 square meters, yung mga katabi niya po kasi hindi na rin po ginagamit yon. So i-request din namin dito sa government ng Japan kung pwede namin gamitin yon, kung if ever na ipaparenta o ipapagamit nila sa amin ng libre or ibebenta. Tatry namin kung pwede namin makuha yon para at least ma-hit namin yung 5 property na requirements to apply para bilang farmer dito sa Japan. So again, medyo matagal na process. So if ever na makakuha namin yon, then pa lang ako makakapag-apply ng license for farmer dito sa Japan. So once na mangyari yon, marami tayong balak na gawin dito. Again, once na maging maayos ang takbo ng gagawin natin dito sa farming, tatry natin na kumuha ng tao sa Pinas if ever, hopefully. Pero again, matagal pa pong process yan. So wish me luck guys, cross fingers, and hopefully again, sana magawa po natin yon sa pangarap natin na mangyari yon, para makatulong tayo sa ibang mga kamag-anak natin, makuha natin sila papunta dito. And syempre, umayos din ang mga buhay natin through farming. Balak nating magsarili na. Kasi again, hindi naman tayo patuloy na bumabata. Kung meron sana tayo makukuha na yaman, okay lang. Hindi na natin kailangan magpakahirap. Pero again, as for me, bilang nagtatrabaho sa isang kumpanya or bilang isang nangongontrata ng trabaho, hindi naman tayo palaging bata, hindi tayo palaging malakas ang pangatawan natin. So ayoko yung ma-maintain hanggang sa uugod-ugod ako ay nangongontrata ako ng trabaho na gano'n. So ito, gusto kong mag-venture sa farming dito, and again, hopefully magresulta sa magandang bagay. So yun, again, hopefully within sana 5 to 7 years makuha natin yun. And along the way, sasama ko naman kayo sa process if ever kung ano man ang gawin namin na I think magiging interesting para sa inyo na viewers and sa mga tao na nagbabalak din na tumulad sa ginagawa ko. Siyempre, i-share ko yung process ko or namin para at least magkaroon kayo ng idea at maging updated din po kayo para if ever kayo man na mag-try, meron kayong mga mapagbabasihan na kung paano gagawin nyo, saan kayo pupunta, ano kukunin nyo. And again, yung sa ginagawa ko lang naman kasi step by step. Ayoko agad yung maglabas agad ng pera dahil wala naman tayo ganong kalaki na pera para ilalabas agad. So again, step by step, ang tulad ng ilang beses ko na nabanggit sa mga videos ko na maglalabas ako ng pera dito muna sa garden. Dahil once na maglabas ako dito sa garden ng pera o ng puhunan, babalik po kasi agad yan. So kung bahay ang uunahin ko, maglalabas ako ng puhunan sa bahay, gagastusan ko yan para ayusin, pagandahin, wala pong babalik dyan. So kahit pagandahin ko ng pagandahin yan, all throughout, maluluma at maluluma pa rin yan. So yung pera na nilalabas ko, continuous lang po nilalabas. So gagawin natin, invest muna tayo sa agricultural part ng property. Mag-start muna tayo mag-halaman.
Then once na umiikot na yung pera natin, hopefully, unti-unti natin isusunod yung bahay. Habang nagpa-farm tayo, pag meron tayo ng konti na pwede natin gamitin para sa bahay, papagandahin din natin yung bahay. So, naipakita ko na bumili ako ng toilet bowl para sa bahay. So, again, used na yon. Binaklas lang yun ng mga kaibigan kung kaya tayo o yung nagbabaklas ng bahay doon sa mga nagiging trabaho nila. So maayos yun, maayos nilang tinanggal. So kung ano man yung mga pwede nating i-request sa kanila or pwede natin magamit na makikita nila, ako actually nagsabi na sa kanila, ganito yung mga kailangan ko. If ever na makakakuha kayo ng ganito, sabihin nyo agad sa akin, kukunin ko. So meron na po kaming usapan na ganun. So again, dahil mura lang siya, paunti-unti kong iniipon yung mga pwede kong gamitin. And again, kapag may time na tayo, doon natin aayusin. Paunti-unti, step by step. Huwag nating bibiglayin lahat sa isang bagay dahil baka tayo ma-overwhelm sa ginawa natin or gagawin natin tapos mabigla tayo at bigla tayong umayaw. Kasi hindi naman biglaan talaga maglabas ng pera. Kaya kailangan pag-isipan natin muna maigi kung ano mga gagawin nating steps. So, yun. Again, in-update ko lang po kayo and pinaliwanag ko lang kung paano ko nakuha ang property nito dahil nga again, mayroong mga interested na maghanap din, may mga nagko-comments, may nagpi-PM sa akin. So, yun, I think itong best way para ibahagi ko sa inyo, may share ko din sa kanila na kung paano yung mga ginawa ko, paano din ang pwede nilang gawin. So again, kung nagustuhan niyo po sana ang video na to, pakilike naman po sana. Share sa mga kaibigan niyo and subscribe na rin po sa channel ko. Malaking tulong po yung para sa akin. And again, yung mga merch po natin, continuous pa rin po, naglalabas pa rin po tayo. As it goes, maglalabas po tayo ng mga bagong merch, mga t-shirt. And kung magagawa niyo naman po, PM lang po kayo kung gusto niyo. And papaliwanag ko sa inyo kung paano pagbili and paano namin ipapadala sa inyo. So again, maraming salamat. Ingat po tayo lahat palagi.